Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa West Philippine Sea. Kasi meron pong sinabi ang Executive Secretary Lucas Bersamin. No? Ewan ko kung ito ay isang pagyuko na. Surrender na. Nakuha na ng mga Chekwa ang gusto nilang mangyari. No? Ewan ko ano sa opinion nyo pag nabasa natin itong article na ito. At ganun din, meron pong sinabi dito ang ating AFP at may mga grupo ng Pilipino nagprotesta po laban sa mga Chekwa. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay shout out sa lahat, no? Ating mga manonood, ating mga members, no? Shout out po sa inyong lahat and may God bless us all. So unahin po natin itong balita dito sa Politico. Sabi po diyan, pirates, Chinese sailors wield knives, axe in disputed sea clash with Philippines. Ang tawag ko po diyan sa mga Chekwa ngayon ay pirates of the West Philippine Sea. Ayan, mga pirata sa West Philippine Sea. No? Ang dami ko pong nakitang video at larawan na talagang ginanong po nila. Tinaas nila yung kanilang mga kutsilyo, mga itak, binutas yung rubber boat na sasakyan ng ating mga kasundaluhan. Yan po. Talagang ano po sila, outnumbered po ang mga Filipino crews. Paano magiging outnumbered? Pinabayaan nyo yung ating Rory mission Hindi kayo marunong magpadala dyan ng escortan nyo man lang ng marami. Hindi, inahayaan. Tapos pag na-isolate na, iisa lang ang escort. Pag na-isolate, wala na. Kayang-kaya, di ba? Tapos wala pang mga water cannon. Maglagay na kayo ng water cannon dyan. Di ba? O yan, tapos rereklamo tayo dito. Talaga naman, no? Hindi ko na po papakita sa inyo tong mga basta ang sinabi lang po dyan, they yielded knives and axe. Talagang gusto po talagang saktan. Ayaw naman sigurong gumamit din ng barel. Kasi, kaya po ganyan kaano ang mga inchik. Kasi they are provoking our armed forces to the first one na unang kumalabit ng gatilyo ng baril. Hindi po. Talagang ang turo sa kanila, no? Mas possible, pull restrain. Huwag pumindot ng gatilyo ng baril. Di po ba? Hanggat maaari, huwag tayo ang magsimula ng ganyan. Kasi pinoprovoke po tayo Pinoprovoke talaga. No? Ngayon, sa ganun din, nagkita ang US State Department Antony Blinken saka si DFA Secretary Manalo. Pinag-usapan na po nila yan. Pero hindi nila nilalabas kung ano yung kanilang pinag-usapan. Pero sinasabi po ng ating pamahalaan that accident or incident ay hindi pa mag-i-invoke ng Mutual Defense Treaty. Hindi po. Kasi hindi naman yata kasali yan no? Very perilous, very on the thin red line, pero mukhang hindi po Mukhang kung pwede pang madaan sa diplomasya, pwede pa. Pero ito yung arm attack na bolo knives, kailangan talaga ang gawin natin dyan. Palibutan nyo po yung Rory mission natin. No, yung kwento ko nga kay Elore, kasi kulang na kulang tayo sa mga sasakyang kagamit ng pandagat kasi pinabayaan po ng mga previous administration. Hindi si Duterte lang, kundi yung mga previous pa. Hindi pinahalagahan yung ating armed forces, ang ating Coast Guard. Alam naman nilang archipelagic tayo, surrounded by waters. Bakit hindi nyo i-improve yung mga sasakyang pandagat, mga kagamitang pangdagat? O ngayon, gahol na gahol tayo. Tingnan nyo, di ba, siyempre, umorder pa lang tayo, 15 yata na Coast Guard vessels from Japan. Kailan matatapos yun? Ito, kailangan natin, no? Di ba? Kaya, namirata po ng pirata ang mga Chekwa, nanira ng mga gamit. Mga pirata, mga magnanakaw, mga salaulang, mga inchik. Di ba? Now, meron na namang encounter ulit. Politico. Close encounter. AFP challenges 4 Chinese naval ships in Palawan waters. Ayan, 4 naman na naval ships naman. On June 19, 4 Philippine People's Liberation
Army Navy vessels were monitored transiting within 12 nautical miles of Palawan at 1:49 p.m. Two of these vessels were identified as the People's Liberation Army Navy destroyer Luang 3 and the frigate Jingay 2, moving at a speed of 13 knots, both heading southwest. Ayan po ang sabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad. O yan. The other two PLAN ships identified as the destroyer Renhai and the replacement oil Puchi. Yan. As part of standard operating procedure, these vessels were challenged and they responded accordingly. Okay. So kung dadaan lang naman, walang problema. Pero yung gagawa ng illegal activities, magbabantay dyan sa atin, there's something wrong. Di po ba? O, eto pa, mga kababayan, mabilisan lang tayo, no? Sa balita po ng Inquirer.net. Pang-update lang po natin sa West Philippine Sea. Ito po, magandang ginawa ng mga kababayan natin, ano? PhilAms or Filipino Americans hold rally to denounce about time, mga kababayan, China's aggression in West Philippine Sea. Sa San Francisco po, Filipino-American activists held a Philippine Independence Day rally. Oh, wow. Kailan lang ito na balita, late na to. In front of the Chinese Consulate General in San Francisco. Marami po diyan, maraming mga aktivista rin diyan sa San Francisco. Denouncing what is described as China's increased aggression in the West Philippine Sea. Siguro kung nasa San Francisco ako, sasali ako sa mga to eh. Layo po yan, 10 hours to 12 hours drive po yan. Pero pag eroplano, from San Diego, 90 minutes. The PhilAms joined last week by members of the Vietnamese, Hong Kong, and Taiwanese communities. Okay, congratulations po, saludo po mga sir at madam. Demanded that China cease harassment of Philippine vessels and fishermen in the West Philippine Sea. Correct, no? Good job. Kung sino man po tong mga Filipino-American activists, anong grupo ba ito? The protest was led by the U.S. Pinoys for Good Governance, Filipino-American Human Rights Alliance, and the Anti-Chinese Expansion Movement. Correct? That's good. They were joined by the National Youth Movement for the West Philippine Sea, the Vietnamese Community on Northern California, the Hong Kong Club of Northern California, the Hong Kong Club of America, the Guangdong Independence Party, and the Yunnan Independence Movement. Oh, correct. The protest chanted, "End of the occupation, China out now," assailing what they describe as China's military aggression in the Indo-Pacific region. China is blatantly aggressive, using its old pirate tactics and gunboat diplomacy reflective of a bully nation. Sabi po ng PAHRA. China is a rogue country that does not even respect the United Nations Convention on the Law of the Sea that it signed in 1982. Correct! Diba? Tama po yan. Maganda yan. Ito pa, sabi naman ng US Department of Defense. So ito, in a press briefing Wednesday, Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder said the United States will continue to stand by its security ally under the 1951 Mutual Defense Treaty, which bind the US and the Philippines to come to each other's aid in the event of armed attack. O yan, tama po yan. No? Ano ang next rally nila? Mag-rally talaga. The next rally in front of the Chinese consulate in San Francisco is set for July 12, which will mark the 8th-year anniversary of the 2016 arbitral ruling that invalidated China's sweeping claims in the West Philippine Sea. Correct. Sige, go, go, go mga kababayan at mga Vietnamese and Taiwanese. No? Sige lang po. We are with you and the Hong Kongs. Ayos mga kababayan. O eto na yung parang nakaka-disappoint to. Parang eto na po eh. Kung mababasa mo ito, you might say, nag-give up na. No? Naalala nyo, sinasabi ng ating kasundaluhan na ni DND Secretary Gibo Chidoro na hindi natin kailangan magpaalam. Hindi natin kailangang ipaalam sa China kung kailan tayo magre-resupply sa ating ayungin. Hindi natin kailangan ng pahintulot nila kasi wala silang karapatan dyan sa ating Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal ay 105 kilometers away from Palawan. Nasa loob po yan ng exclusive economic zone natin. So wala silang karapatan dyan. Tayo ang may karapatan.
Ilang beses sinabi yan ni AFP Chief Browner, yung mga spokesperson for West Philippine Sea, National Security Council, at ni DND Chief. Ngayon, ano nangyari? Nagkaroon po ng press briefing o press conference si ES Bersamin, at may rekomendasyon pa sila para sa Pangulo. ABS-CBN, Philippines, to give notice on resupply mission schedule after China aggression. Notice. Paalala? O parang binigyan mo na rin sila na hihingi ka ng permiso? Baka sasabihin nyo, ba naman yung notice sa pagpapaalam? Iisipin ng mga inchik na pag nagbigay ka ng notice dyan o magre-resupply kami humihingi na sila ng permiso. Ganon ang utak ng mga yan Iba ang interpretasyon nila dito. Kaya sasabihin nila, nangihingi na ng permiso. Sa atin talaga yon. Napayuko natin sila because we become aggressive. Hindi nila tayo kaya. So, they yielded. Yun yan mga kababayan. So, itong sinasuggest ni Bersamin sa Pangulo, based dito, sabi niya, the National Maritime Council has submitted a policy recommendation to the Office of the President following the aggressive action of the Chinese Coast Guard against government forces during humanitarian reason. According to ES Lucas Bersamin, he is also the chairman of the Maritime Council. The recommendation include continuing and publicizing the schedule of resupply mission. Kumbaga, short to asking permission. Pero, pag ito, ipipublicize mo, at magbigay ka ng notice sa kanila, ititwist nila yan Magaling po sa disinformation campaign ang Chekwa. Imbis na sabi nila, notice lang naman, they're publicizing. No? Pero sa kanila, isipin nila, nanghihingi na ng permiso. So therefore, kung nanghihingi ng permiso, tayo ang may karapatan. Sa atin yun. O diba? Therefore, tuluyan na. Wala na. Nagbow ka na, nag-yield ka na. Diba? Paano na yung sinabi na hindi tayo hingi ng permiso? Diba? Short to Sabi ko sa inyo, hindi man tahasang sinabi dito, kundi notice lang, publicize lang natin, pero sa utak ng mga inchik na makikitid na iba ang interpretation, i-disinform nila ito sa kanilang mga social media, sa kanilang mga followers, mga tuta, na, humingi na ng permiso ang bansang Pilipinas para mag-resupply sa Ayungin. Nag-cave in sila sa gusto namin. So therefore, amin talaga ang Ayungin Shoal. Yun yan. Kahit na ano pang sabihin mo dito, Bersamin, kahit na pagandahin mo pa yung word, but to the minds ng China, this is short of saying, you cave in. Nang hihingi na kayo ng permiso. Kahit na iba pa ang isulat mo dito. Di po ba? The Council recognized that a peaceful, stable, and prosperous West Philippine Sea and South China Sea is still a distant reality. As a result of today's meeting, the Council agreed on policy recommendation for the President's recommendation. O consideration, sorry. Among this recommendation is the announcement. Ia-announce daw. Kumbaga, magre-resupply kami, magre-resupply kami. Parang sinasabi mo lang dyan, kapitbahay, magre-resupply kami, dadaan kami, ano isipin niya? Nagpapaalam sa akin? Humihingi na ng permiso na dadaan dito? Wow! Amin yan! Yes! Tuwang-tuwa po ang China dyan. Pag umagri dito ang Pangulo, meaning, you guys yielded. You cave in. Binago nyo lang ang statement ninyo. Sinasabi nyo lang na i-announce ninyo, pero uulitin ko. Even though na hindi nyo sinabing humihingi kayo ng permiso, but to the malignant thinking ng mga Chekwa, iba ang kanilang interpretasyon dito. They will interpret this as you are asking permission to resupply the BRP Sierra Madre. So therefore, pag ganun ang thinking nila, sasabihin nila, amin talaga yan. So you better get out. Kasi kayo na ang unang yumuko. You yielded. Hindi nyo kami kaya. Yun lang yan.
Kaya Bersamin, wag ka nang mag-recommend para sa akin. Ibahin ninyo ang taktika. Kasi madumi, malignant, vicious ang utak ng mga Chinese pagdating sa disinformation. Abogado ka pa man din, dapat alam mo yan. Dahil yan, ititwist at ititwist ng mga disinformation specialist ng mga Chekwa. Makikita nyo yan sa Global Times nila. O sasabihin, nagpaalam na. Yung announcement, or notice equals paalam na sa kanila yan. You are asking permission, Lucas Bersamin. Parang hindi mo naman alam ang utak ng mga yan. Ititwist nila yan. So therefore, sasabihin nila, nagpaalam na, nag-cave in na, therefore, sa atin talaga, yung ayungin shoal. Ayan ang sasabihin ng mga inchik, tama, mali. Nag-isip ka ba? Nag-isip ka ba? Sana naman hindi umayon dyan ang Pangulo. Kaya nga for consideration niya. Ako hindi. Kung ako lang, hindi ko tatanggapin yan. Mag-isip kayo ng bago kasi alam nyo ang takbo ng utak ng mga Chekwa. They will twist. Again, ulitin ko. They will twist any words para maging pabor sa kanila. Notice, announcement, iisipin nila na kayo ay nagpapaalam na. Hindi ba sinabi ng DND chief, sinabi ni Browner, sinabi ng mga spokesperson, hindi natin kailangan magpaalam sa kanila dahil wala silang karapatan dyan, tapos babaguhin nyo lang yung wording na notice or announcement? Ano iisipin nila? Uulit-ulitin ko, madumi ang utak ng mga yan. I-disinform nila yan. Imamal-inform nila yan. Malicious information. Sasabihin nila na nag-cave in na tayo. O, paano na naman nyo yan? Iwa-whitewash. Paano na naman yan ipipix? Pag sinabi nilang gano'n, nagpaalam na kayo Di ba? O, sa kanila, paalam na yun. Sa atin, hindi. O, anong gagawin ninyo? Another na naman, statement na naman tayo. Ganto-ganto na naman. Di lalo nyo lang dinagdagan. Ang problema, mag-suggest kayo kasi alam nyo madumi ang utak ng mga inchik. They will use everything na sinasabi natin at ginagawa natin, i-disinform nila yan, imamal-inform nila yan for their own benefit. Tayo rin ang nagbibigay ng idea sa kanila mga kababayan Ni hindi nyo na nga malagyan ng water cannon yung mga Coast Guard o mga natin, bangka natin Tapos magbibigay na naman kayo ng armas laban sa atin. Tayo na rin palang gumagago sa ating mga sarili. Di ba? Mga tanga ang puta. Pasensya naman Pero ako hindi ako payag dyan. Magbibigay ka ng notice, magbibigay ka ng announcement, alam mo naman ang utak ng mga yan. Mga salaula yung mga yan. Di ma-disinform na naman tayo. Iisipin nila that we yielded. Sinasabi nga natin dyan, Filipinos do not yield. Kasi yan ang sabi ng Pangulo. Tapos sasabihin nyo, i-announce natin, ino-notify natin, magno-notice tayo. Gago. Short of saying, oy, paalam dadaan ako Di ba? Ulit-ulitin ko, magalit na kayo. Ititwist yan ng mga disinformation specialist ng mga Chekwa, lalong-lalo ng mga Pilipino. Makita nyo lang sa X account na yan, nagpaalam na ang mga Pilipino na magre-resupply sila sa ayungin, So atin talaga yan, sasabihin ng Chekwa. Di ba? Ginago mo lang, Bersamin. Lalo ka lang nagbigay ng sakit ng ulo. Pinaninindigan nga nung mga opisyal ng ating AFP, DND. Tapos ikaw, magbibigay ka ng ganyang suwisyon? No way. No. Think of another way. Yung airdropping, pwede na yun, basta tama sa target. Di ba? Bakit kayo magki-cave in sa gusto nila? Di ba? Palagan ninyo. Sabi nga ni DND Chief, resist. Resist. Lagyan nyo yan ng water cannon. Diba? Gawan ng paraan para tumigil yung pambubuli ng mga hinayupak na yan. Ipaalam din natin sa kanila that we will resist. Hindi nyo na kaya kaming ibuli-ibuli. Mga gago Diba? Kayo po mga kababayan po inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.